Habang ako ay abala sa kusina, naabutan ko na si Di na ganito ang kanyang ginagawa. Gagawa kasi si Di mga kagala ng panibagong taniman ng halaman na tinatawag dito sa Bicol na pasdak. Siguro sa lugar ninyo ay ganun din ang tawag. Mga hanging plants yun mga kagala. At ito na nga, hindi ko na rin nakunan yung kanyang pagtatapos na maingat para dito sa bunot ng niyog. Tapos, kaya yan ganyan kapantay kasi nilagari niya. Yung lagari sa bakal ang kanyang ginamit para makinis. At ayan na nga, nag-uumpisa na siyang magtahi upang ayusin yung paglalagay ng kanyang halamang pasdak. Ilang beses ko na rin nabanggit sa inyo mga kagala sa dati kong vlog ay si Di talaga ay may pagkahilig sa paghahalaman, sobra. Mas mahilig pa siya kaysa sa akin. Kaya naman ako lang ang tangi niyang tagapag-alaga. Ayan na nga, nakagawa na siya ng pangalawa. Bali may nauna na siyang nagawa. Hindi ko na nga lang nakunan kanina dahil nga ako ay abala sa pagluluto. Ayun na yung kanyang ginawa. Tapos ito, patatlo na siya. Tatlo na yung gagawin niya para madami-dami na siyang nakahanging dito mga orchids or pasdak. Basta hanging plants yung mga kagalang alam ko. Kayo na ang bahala kung ano man yan pag nakita niyo mamaya. Ganyan lang talaga yung pagtatahi niya. Akala mo madali pero may kahirapan din. At pagkatapos niyang tahiin at ayusin, ayan, dadalhin namin dito sa may basurahan namin dati. Kasi kailangan niyang lagyan ng lupa. Mas maganda kasi mga kagala, bago siya namin lagyan ng pasdak ay may lupa sa ilalim. Maganda kasi dito mga kagala ang lupa at ito ay dating basurahan na aming sinigaan. May tanim nga kami ditong upo, ay na nga siya, namumulaklak na siya at meron na rin siyang mangilan-ngilan na magiging buko. Kaya natutuwa naman kami. At habang nga si Di ay naglalagay ng lupa dito sa kanyang bunot na paso, sabi ko sa kanya ay parang nakakaantok. Nakakaantok kasi mga kagala ang paligid na mahangin, saka yung mainit, tapos basta iwan nakakaantok sa pakiramdam. Kaya sabi ko kay Di ay dalian at parang masarap na matulog. Saka magto 12:30 na hindi pa rin kami nagla-lunch. At ayan na nga, nang matapos na kami, dinala ulit ni Di dito sa pwesto namin kanina. Para dito naman ilagay yung tinatawag naming, ayan nga mga kagala, yung pasdak. Basta kayo nang bahala, basta yun ang alam ko. At kung ako'y may mali man, kayo na lang ang magtama kung ano din sa pagkakakilala ninyo ng halaman na yan. Basta tinatawag yan dito sa madaling salata ay hanging plants. At ayan na nga, inuumpisahan na ni Di. Unti-unti niyang nilalagyan ng pangsiksik din ng mga bunot sa gilid. Yung mga bunot na inilalagay niya ay mga pinagputulan din yan kanina mga kagala ng bunot na pinagtataniman niya ngayon. O diba, unti-unti lang, sa kaalalay lang. Ayan, nakakatuwa, natapos na ni Di ang isa at habang nga kami ay gumagawa niya, nag-uusap din kami ng uri ng halaman na yan mga kagala kasi meron din siyang tinatawag na babae at lalaki. At ito ang mga palatandaan daw niya. Lalaki, palapad na mahaba. Pero maganda sa lalaki kumukulot habang nahaba, napulot. Kapag daw lalaki mga kagala, yung pasdak, ganyan, humahaba siya, pahaba na kumukulot. Yan, tulad yan. Nilalagay ni Di, lalaki daw yan. Kapag naman babae, ang palatandaan daw ay maiksi na pabilog. Maiksi na pabilog daw kapag babae. Kumukulot din naman bagad eh. Kumukulot din yan. Kumukulot din siya, kaya lang maiksi siya na pabilog. Parang pandak. Para daw pandak. Kasi yung paglalaki nga, pahaba siya na ano. Kumukulot din siya na pahaba. Parang ang kapal na agad yung tingnan kapag inilalagay sa bunot. Mabilis lang naman mga kagala, sumibol. Dumami. Basta may halong lupa. Basta may halong lupa, kaya ang ginagawa ni Di, hinahaluan niya ng lupa. Tulad nung ibinigay namin kay Ate Aileen, yung nakaraang bumisita dito na taga Valenzuela, yung biglaang gumala. Lalaki at babae yung naibigay namin sa kanya. Tuwang-tuwa nga siya doon eh. Malaki na rin yun. Kasi nga siya, hanging plants naman. Napakabilis lang nilang lumaki. Palibasa yung hangin doon sa terrace talagang malamig-lamig. Kaya gumawa ulit si Di ng panibago. Hindi nakita ni Amay Ay may ganyan ba si Amay? Wala binili. Binili nila sa Legazpi. Bumili pa sa Legazpi. Bagay. Wala pa yata tayong ganyan nung pumunta sila. Wala pa yata kaming ganito mga kagala nung pumunta yung hipag ko, yung kapatid ni Argel, kasi hindi namin nabigyan siya ng ganito. Nakuha lang niya yung kulot-kulot na nakasabit namin dun sa terrace ngayon. Kung nakita niya to, siguro nakapagdala din siya. Bumili pa nga siya sa Legazpi nung paggala namin. Babasahin na lang para gumanda. Tatanggalin yung dumi mo. At ituloy-tuloy na nga lang ni Di na matapos itong kanyang ginagawa. Hindi naman halata, 'di ba, na nai-enjoy niya talaga.
Maganda rin mga kagala ang ganitong ang partner mo ay mahilig din sa paghahalaman kasi malaking bagay din talaga. Tulad ko, mahilig din naman ako sa paghahalaman pero hindi ganito talagang yung mayat-maya at kutkot, yung mga ganun ganyan. Ako kung kailan ko lang malingilan mag-ayos, saka magkaiba kami ng pag-aayos ng pagtatanim mga kagala ng halaman. Siya ang gusto niya umpok-umpok, ang gusto ko naman ay hiwa-hiwalay. Kaya minsan ay nagkakagulo kami sa pag-aayos ng halaman. Kaya minsan para hindi na lang kami magtalo sa mga idea namin ng paghahalaman, hinahayaan ko na lang siya. Total, yung mga itinatanim din niya ay okay din naman. At habang tumatagal, natutuwa din naman ako kapag nakikitang lumalaki na yung mga tanim niya. At ayan, sa wakas, thank you Lord, natapos na rin. Panibagong saya na naman si D sa kanya mga ginawa. Ikikita natin ito dun itong babae. Yung lalaki sa gilid. At dinala na nga ni Did dun sa may harap para hugasan. Ako naman ay tinitingnan ko muna, talaga napakatindi ng sikat ng araw ngayon mga kagala. Iniisip ko nga parang ang sarap magbuko, kaya naman yung hagdan dyan lagi lang nakahanda. Kasi kapag gusto ko magbuko at ako lang mag-isa dito sa bahay, hindi naman ako nakakapangawit. Umaakit na lang ako dito sa hagdan. At ito yung 3 niyog na galing dun sa bunot na ginamit natin kanina na pinagtaniman natin ng mga pasdak. Ito na nga yung mga pasdak, nililinis munang mabuti ni Di bago namin isabit sa taas. Pagkatapos, ayan, yagyag na siya pataas at gustong-gusto na talaga niyang maisabit. Sabi nga niya, itingnan ko daw kung pantay o hindi ang kanyang gawa. Pero dahil nga sa tindi ng sikat ng araw against the light, hindi ko kanina maintindihan kung saan ako sisipat. Kaya pumunta ulit ako dito sa may harap. At ayun, inaayos niya kasi sabi ko nga medyo tagilid. Tapos ito dito sa gitna, dahil nga 3, naku po, ay talagang buwis buhay pa. Nagtatawanan nga kami dyan. Kako galing-galingan niya ang kanyang kapit at baka mahulog pa nang dahil sa paglalagay ng pasdak. At nailagay naman niya ng maayos yung tali sa taas kasi nga 3 ang ilalagay namin ngayon, kaya kulang pa ng isang panabit, kaya ginawan niya. At nang matapos naman, ayan na, Diyos ko, bago pa mailagay, pahirapan din yung sa gitna dahil nga mataas yung kanyang inakyat. Akala mo ang dali lang pero matagal-tagal din niyang nailagay kanina. At nang matapos na niya, nakakapangiti naman kasi hindi na ulit mukhang bakante sa gitna. O ayan, 'di ba? Ang galing naman. Saglit lang 'yan mga kagala. Talagang kapag may gusto si Ding gawin, hindi niya tinitigilan. O paano, hanggang dito ko na lang tatapusin ang aking munting vlog. Maraming salamat sa inyong panonood mga kagala. Ingat kayo palagi. See you on my next vlog. Bye-bye!